Sumainyo ang Panginoon. Ang pagkahabag, komunidad, at ang mabanal na pagpapala ng Diyos. Hindi yung paanyaya sa atin sa Ebanghelyo ngayon. Hindi lang po ito pagpaparami ng tinapay, no? At ng isda. Hindi lamang ito pagpaparami ng tinapay at isda mula sa 5 pirasong tinapay at 2 pirasong isda. Ngunit ito ay makita natin na alin. Yung pasimulaan ng Ebanghelyo natin ay pinamanik na nabalitaan ni Jesus na namatay si Juan Bautista, ang kanyang pinsan na si Juan Bautista. Pinapatay ni Herodes. So, kaya anong ginawa niya? Siya ay nag-isang umalis at pumunta sa ilang na lugar. Ilang ay sinundan siya ng mga tao at ang nakita niya ay yung maraming tao. Siya ay sa pamagitan ng bangka, ang mga tao sa pamagitan ng lupa. So, bahagi yun. Kaya, ano yung ipinamamanig dito? Una ay nakita natin na yung kanyang pagdadalawhati, ay naging daan upang ito ay pumasok sa pagkahabag. Mahirap po yun, yung ikaw ay malungkot, yung ikaw ay sawi, yung ikaw ay bigo, ikaw ay namatayan. O minsan ang una natin tendency ay mag-isa. Hindi muna ayaw natin ma-involve sa iba. Bakit? Malungkot na po, may problema ako. Bahagi mo yun. Kaya medyo malaki yung impact na nakita ko natin. Ito yung isang pag-aamo natin na tinatawagan tayo ng Diyos natin ay kung paano ang isang great going to compassion, kalungkutan patungo sa pagkahabag. Bahagi yun na inahamon tayo ng buong may kapal. At ito rin na yan pahamon na kung saan ay tinatawagan din tayo na yung kanyang utos sa mga alagad. Kasama ng kanyang mga alagad, yung mga tao, kasi alam na papunta siya. Kaya anong sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad? Kayo ang magbigay sa kanila ng makakain. Minsan na ito po yun, pumunta na lang kayo dyan sa bayan. Bahagi yun. So, patuloy yung kanyang habag at awa. At nakita rin natin yung milagro. Hindi lamang yung milagro ng pagpaparami ng tinapay at ng isda. Siguro sabihin naman natin na hindi ko naman Father kaya magpakain ng 5,000. Gaanda ba kadami yung pinapakain natin kapag pesta? Siguro swerte na may 100. Pero 5,000. Hindi pa kasama ang babae at ang mga bata. Pero bahagi yun na kung saan ay makita natin. Pero ito yung hamon na ibinigay ni Jesus sa kanyang mga alagad. Miracle of gratitude. At yun na yan tutungo tayo sa Eucharistic. Ay bahagi ng Eucharistic yun. Ay ginawa niya yung tinapay, tumingala siya sa langit, nagpasalamat, pinaghati-hati yung tinapay, at ibinigay sa tao. So bahagi nito yun. Kaya hindi yung sentro ng banal na Eucharistia. Pero bahagi yun na kung saan ay pag nilay-nilayan natin. At tumutukol ito saan? Yung tinatawag na banal na kasaganaan. Sagana. Pero banal. So, ang hamon na pinapamanig sa atin ng buong may kapal. Una,
kinakailangan maging bukas yung ating puso. No? Lalong-lalo na sa mga panahon na tayo ay napapagod, nalilito, nalulungkot. Bahagi ko yun. Huwag natin hayaan na tayo ulit, no? Malunod sa depression. Maraming nalulunod sa depression, no? Sa gitna ng kalungkutan, no? Bahagi ko yun. At sana maging aware tayo, no? Baka may mga mahal tayo sa buhay na nalulunod sa depression. No? Hilingin natin na alin na yung mga ganitong uri ng katatayuan ay hilingin natin sa buong may kapal na panibagbuhin at maging pahayag ng alin na tayo ay maging mahabagin. No? Idulog natin. Kasi normally, bilang tao, no? Pinatitigas ng puso, no? Kapag sa gitna ng kalungkutan, yung mga tao matitigas ang puso, hindi mga tao sugatan. Ano? Bahagi yun, kaya kinakailangan din natin silang unawain. Ano? At makilala natin yung alin. Yung, kung tawagin natin yung mga interaction. Ano? Yung mga, kung tawagin natin ay mga trap na makita ko natin kasi sa mga pagkakataon na yan ay parang sabi sa atin na malungkot ka, no? Ikaw ay masama ang loob, dyan ka na lang, no? Trap yun, no? Na pag-ingatan natin, no? Kasi para bagang pipigil na ang mundo mo gawa ng ikaw yung sugatan. Pero iba ang pahayag na pinamanik sa atin ng mga kapal at tingin natin ang tulong ng Diyos. Paano? No? Practice a momentary pause. Tumigil. Kaya kasi pumunta sa isang ilang na buo. No? Tumigil. Maging magnilay. No? Bahagi yun na kung saan ay makita ko natin. Hiningin natin yung panahon na tayo ay magkaroon ng kapanatagan ng kalooban. At sabi nga natin, ano, ay bigyan natin ng panalangin na yung ating personal pain, yung mga sakit na dinaramdam natin ay alin, magpalambot sa atin. Huwag magpatigas ng ating mga puso. So, bahagi o yun ng paanyaya bilang mga mananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Pangalawa, never underestimate. Huwag natin maliitin ang 5 isda at 2 limang tinapay at 2 isda. Ikaw compare mo yung 5 tinapay at 2 isda sa 5,000, hindi makasama ang babae at mga bata, ay napakalino. No? Bahagi yun. Kung minsan sabi nga natin, ay tutulong na lang ako kapag ako ay nanalo sa loto. Hindi naman natayaan ng loto. No? Hindi ko sinabing tumaya kayo. No? Pero ibig sabihin, parang bagang ang pagtulong natin, hihintayin ba natin yung kung tawagin natin ay yung malawakan din, no? Kung tutulong tayo, pwede itulong natin ngayon kahit na 5 isda lang. 5 tinapay lang at 2 isda lang, no? Kung anong mayroon tayo, yun ang itulong natin, ibahagi natin at hayaan natin na alin ang Diyos ang magparami niyan, ano? Ang Diyos ang magparami niyan. O maaari din o siguro, yung mga kapatid natin na nababalitaan tayo na nalulungkot, yung mga kaklase ninyo, na maaaring dumanas ng matinding mga masakit na pangyayari, tawagan ninyo, sa telepono, sa messenger, kamustahin ninyo, baka maliit na bagay yan, pero baka malaki ang may tutulong yan, sa pagtulong natin para magbigay ng lakas sa mga kapatid natin na
nabibigatan ang loob. Bahagi rin yun na kung saan ay magbigay tayo kahit na maliit na panahon, kayamanan, pagkakataon na kung saan ay maialay natin ang anumang pwede natin itulong sa mga kapatid natin nangangailangan. At sabi nga natin, mag-focus tayo saan? Yung pangangalaga, hindi yung kinakailangan biglaan, hindi, ibahagi lang natin kung ano yung mayroon tayo. At bahala na yung Diyos yun, na makita kung paano ito palalaguin. Baka kasi yung inyong maliit na panahon, alam niyo kung minsan, yung mga kapatid natin, nalulungkot, baka sa pamagitan ng tawag ninyo, ay magbigay ng lakas, baka makasave kayo ng buhay. Hindi natin alam. Hayaan natin ang Diyos ang magparami. Ang ating trabaho ay ay tulad ng mga alagad. Kayo ang magbigay sa kanila ng tinapay at isda. Saan galing yun? Kay Jesus. Kay Jesus. At makita natin yung yung Eucharistic, kung tawagin natin ay miracle. Ano yung Eucharistic miracle? Makita natin na ang mga bagay na ito ay sabi nga rin, kinuha ni Jesus ang tinapay. Pagkatapos ay pinaghati-hati at binindisyonan at ipinabahagi. Yun naman yung makita ko natin. Bahagi yun ang tinatawag natin sa banal na pagdiriwang ng misa. Ginagawa ko yun sa consecration. Kinuha ang tinapay, kinuha na Jesus ang tinapay, binasbasan, pinagbahagi at ipinamamahagi. Bahagi yun na kung saan ay makita natin sa ating komunidad na maging bahagi yun ng ating pagkilos natin. Ito yung komunidad at ito yung pagkilos natin na tayong lahat ay tumutulong na kahit papano ay maibisan natin yung katatayuan ng bawat isa dito sa sitwasyon sa atin ni yung mga tao na lumapit kay Jesus para magpagaling. Kaya lamang ay gabi na, na sila uuwi, walang makain, ay nakita ni Jesus nakita ng kanyang pagkahabag. Hindi umalaga yung presyo, yung mahalaga na concern tayo sa bawat isa, concern tayo sa bawat kinalalagyan ng tao. Kung isang tayo ay makita natin marami tayong tinatanong sa bawat isa, pero sa mga magbigay ito ng inspirasyon sa bawat isa. Hindi lamang ikikismis lang ako yan. Ipakita natin na naandoon yung pagkaabang. Concern tayo sa kinalalagyan ng bawat isa. At nais natin na itong mga taong na ito na lumapit kay Jesus, na naging kabahagi ng ating buhay sa daigdig na ito, ay hindi uuwi na hindi man lang nila naramdaman yung pangangalaga ng Diyos. At tayo tinatawagan na tayo yung mga alaga sa kanila, sang-ayon sa kakayanan na ipinagkaloob sa atin. Hindi natin kinakailangan ng milyonaryo. Hindi natin kinakailangan na marami ang binibigay. Remember, yung paanyaya, 5 tinapay at 2 isda. At iunin natin sa Diyos. Nawa, itong 5 tinapay nito, ano yung 5 tinapay ninyo? Pwedeng talento. Pwedeng yan ay kayamanan. Pwedeng yan ay oras ninyo. Pwedeng yan ay
yung maibabahagi ninyo ang pagkilos sa buhay na ginagalaw. Kung anong mayroon tayo, yun na nga mayroon lang mga alagad. Yung mga tinapay at dalawang isda. At yun na nga pinamigay nila. Pero, nagpakain ng 5,000 at maigit pa. Bakit? Hinayaan nila na magmilagro sa kanila